Magandang umaga po. Good morning. Okay, nangitian niyo na po ba yung mga katabi? Yan, magandang ngiti, ano po? Yeah. Dalawa yung klase ng ngiti, merong ngiting kabayo at saka may ngiting asa daw eh. Pero parang galit pagka gano'n, ano po. Anyways, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa ating pong muling pagsasama-sama at may mga maganda po kami karanasan nito po mga nakaraan, lalo na po doon sa atin pong mga astig. Ano po? At talaga pong pinagpala ang bawat isa doon po sa ginawa po kahapon sa astig. Kami lang po nila pastor ang nagkaroon ng konti mga problema. Dahil astig kami, dumaan kami doon sa lugar na hindi daanan ng sakyan. Kaya nagka-astig-astig yung sasakyan. Yan ang po nangyari. But anyway, pinupuri po natin ang Panginoon
sa kanya pong patuloy na ginagawa. Noong pong nakaraang Sunday, 2 Sundays ago, pinag-usapan po natin yung habits of highly holy people. And then on last Sunday po ay yung status of the church report. Puro po patungkol sa church ang ating po pinag-uusapan. Ngayon naman po ay pag-uusapan po natin the birth of the church or the church being formed in holiness. Para po itong prequel trilogy ng Star Wars. Alam niyo po sa Star Wars na nanonood kayo. Kapag si Anakin, saan siya galing? Si Darth Vader, nasabi na ipalabas na yung pelikula, hindi pa natin alam kung saan galing yung mga yon. Ngayong maaga po ganun po ang mangyayari. Magkakaroon tayo ng prequel. At ito po ay yung church being formed via holiness. At magkakadikit po ito pero hindi siya in chronological order yung ginawa po natin. In fact, ang pag-uusapan po natin ngayong maga, yung pinanggalingan ng mensahe noong po nakaraan at ngayon po yung the church being formed in holiness or the birth of the church. Let me once again read yung pong opening verses po natin sa Acts chapter 2. Ulitin po natin. When the day of Pentecost had come, they were all together in one place. And suddenly, there came from heaven a noise like a violent rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting. And there appeared to them tongues as of fire, distributing themselves, and they rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Gusto ko po muna ipakita yung mga events. Alam niyo po, dito po sa ating pag-usapan ngayon sa kapanganakan po ng church, napakarami po nangyari. Pero bago po yun, tignan po muna natin yung mga events, mga great events that God designed sa paghahanda para sa inauguration ng birth of church. Now, here are the great events in the Bible. Una po, first is the Old Testament revelation. Alam po natin sa Old Testament. Dito po, ang Diyos ay nagsalita at sa iba't ibang kaparaanan sa pamamagitan po ng mga propeta at na naglalatag ng katotohanan para maunawaan natin ang Diyos. Siya at ang kanyang redemptive purpose. Dito niya po ipinahayag sa book of sa Old Testament. Then pagkatapos na mabuong yung Old Testament is the arrival of God incarnate. Siyempre po, ilang libong taon po yung dumaan. And then the arrival of God incarnate, ang Panginoon Jesus, who came and was made flesh and dwelt among us. Then another great event. 30 years or so later, ang sumunod na great event is God's redemptive purpose. His death, yung pagpapatibay sa New Covenant by the sacrifice of Himself. Yun po yung sumunod na great event. And then, a few days later, pagkatapos po nung kamatayan po ng Panginoon Jesus, ang sumunod na great event was Jesus' resurrection from the dead. Na kung saan ay pinahayag ng Diyos ang kasiyahan na nadama niya tungkol sa sakripisyo ng ating pong Panginoon Jesus. And then, 40 days after that, ano po yung another great event? Ascension. Ito po yung ascension of the Lord Jesus Christ as He went back to heaven to be crowned and seated at the Father's right hand, having accomplished redemption. At ang next great event ay nandito po sa chapter 2. Kung titignan po natin mula doon sa Old Testament, dire-diretso po yung mga great events na yan. At dito po sa chapter 2 ng Book of Acts, the sending of the Holy Spirit upang pagsamahin ang mga mananampalataya at establish in church kung saan siya maninirahan. Ngayon, kung babalikan po natin yung mga nangyari sa chapter 1 at nangyari po sa chapter 2, ito po yung mga paghahanda para po doon sa birth of the church. Una po, sa chapter 1, sa 1 to 26, yung buong chapter na yun, is the preparation of the birth of the church. Ang sumunod naman po sa chapter 2 naman po, may gaganon ba yan? Okay, so hindi. So, ang chapter 1 po, preparation of the birth of the church. Hinihanda po. Then, the disciples were waiting for the coming of the Holy Spirit. Naghihintay po sila doon. And then, the disciples were equipped for their ministry. Hinihanda pa lamang po dito mga disciples. And then, the disciples
the believers are held back. Ibig sabihin, huwag muna kayong lumabas. Huwag muna kayong lumabas. Kung babasahin po natin Acts chapter 1, lahat po ito ay paghahanda. Hindi alam ng mga disciples kung bakit sila naroroon sa upper room. Anong ginagawa nila? Lahat sila naghahanda doon. Wala silang basta sabi ng Panginoon sa kanila, ng Panginoon Jesus, maghintay kayo. Darating ang banal na Spirit. They don't even know what the Holy Spirit is. Anong kapangyarihan meron ito? And then on chapter 2 po, ito na po yung the actual beginning of the church. And then, the Holy Spirit arrives. At ano po nangyari sa mga mananampalataya? They are empowered for their ministry. And after that, they are sent out. Nawala yung out. They are sent out. Ang kanilang buong pangangailangan upang ipahayag ang mabuting balita hanggang sa dulo ng daigdig ay inihanda na sa pamagitan ng pagdating ng banal na Espiritu. Kailangan po nating maunawang maigi na yung preparation po dito na para po sa church ay hindi po ito preparation na ginawa ng mga disciples. Ito po ay ayon po doon sa schedule na gusto pong gawin ng Diyos. At ito po ang katuparan ng Acts 1:8, yung but you shall receive power. After that, the Holy Spirit comes upon you and you shall be my witnesses unto me in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the outermost part of the earth. Mahalaga po mga events nito. Masyado po maraming nangyari na hindi pwedeng lagpasan na lamang. Tignan po natin muli ang Acts chapter 2, verse 1. When the day of Pentecost had come, they were all together in one place. Ang mga mananampalataya ay nagkasama-sama. Actually, nagkasama-sama po sila nung malaman nila na nabuhay na maguli ang Panginoon Jesus. Di ba yung death niya doon sa cross, bigla nagkawatak-watak. Tapos nung malaman nilang buhay ang Panginoon Jesus, nagsama-sama ulit sila. Ganyan ng mga tao eh. Pagka disaster, iwalay mo na tayo. Pero pagka may mga blessing, sama-sama ulit tayo. Sila nagkagulo-gulo. And then after that, sama-sama ulit, narinig nila buhay ang Panginoon Jesus. Nagpakita ang Panginoon Jesus sa kanila. Jesus spent time with them. At kahit na po doon sa 10 araw na namamagitan, sinabihan sila na bumalik kayo doon sa Jerusalem for the next 10 days. Bumalik kayo doon sa Jerusalem, manatiling magkakasama at maghintay sa banal na Espiritu. At ginawa nila ito. Nang bumalik sila sa Jerusalem, umakyat sila doon sa upper room, kung saan sila ay maninirahan. At sabi pong ganon, sa Acts chapter 1, meron na pong mga 120 followers ni Christ ang naroroon na nagsasama-sama. So hindi lamang po yung 11 disciples. 11 na lang sila, tama po ba? Bakit po? Naghuhudas na si Judas. Wala na. So 11 disciples na lang. At 120 followers na ang naroroon. So, during that time, naghintay lang sila. Hindi nila alam kung anong gagawin. In fact, sa paghihintay nila, ito pong si Apostol Pedro ay nainip. Alam niyo po ba yun? Nainip si Apostol Pedro. At ang sabi niya gano'n, total wala namang wala pang kapalit si Judas. Sabi niya, bakit di na tayo pumili ng kapalit ni Judas? At ang ginawa nila, anong ginawa? Drolats. Nag-drolats sila. At nang mag-drolats sila, nakuha nila si Matthias at saka Josephus ba yun? Anyway, dalawa po yung nakuha nila, pero si Matthias po yung nanalo doon sa drolats. Iniisip ko po, minsan, kala ko ayos lang yun yung drolats. Kahit sa atin, minsan nagwari ata namin yun. Pero nung pinag-aaralan ko po itong pong bahaging ito, parang hindi yata si Matthias ang kalooban ng Diyos para pumalit kay Judas. Sino po? Paul. Si Pablo. Anyway, si Matthias po, kung titigan niyo po, pag-aaralan niyo po buhay ni Matthias, namatay din po siya na martyr. Namatay din siya martyr. Pero si Apostol Pablo po ang kasunod dapat doon. Siya yung the least of the apostle. At siya yung nasa isip ng Diyos para ipalit kay Judas. Kaya minsan pagka nainip ka kung ano nagagawa mo, wala na sa panguna ng Diyos.
Anyway, wala pa po yung leading ng Holy Spirit sa kanila kung anong gagawin. So they just decided on their own. So nandun po sila, magkakasama po sila. Naghihintay, they have no idea kung anong sinasabi patungkol sa Holy Spirit na darating. It doesn't say that they are fulfilling some spiritual requirements. It doesn't say that they are meeting some qualifications para po doon sa Pentecost. Basta naghihintay lang po sila. And suddenly, there came from heaven, boom, the coming of the Holy Spirit. A new thing is born that has never known before. Isang bagay na kailanman hindi po nahayag kahit na po sa Old Testament. Isang bagay na minsan nang inilarawan ng Panginoon Yesus nung kausap niya si Pedro. Doon sa Matthew 16:18, ang sabi niya gano'n, and I tell you, Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. First time na narinig na nasabi ang pangalang church. And Peter has no idea what is that church. At kung nalagay po natin yung church, yung called out ones, ecclesia, called out ones, parang sinasabi po ng Panginoon Jesus ito, and I tell you, Peter, you are Peter, and on this rock I will build my called out ones, and the gates of hell shall not prevail against it. Ito na po tayo na. Ito na po tayo. But the church up to this point, dito sa binasa natin, has been a mystery. Something hidden about to be revealed. At ito pong nangyari sa panahon ng Pentecost. Bakit po Pentecost? Alam niyo po, napakaganda ng timing ng Pentecost. And why did God choose the feast of Pentecost as the birth of the church and the pouring out of His Spirit? Dito po, ipinapakita po ng Diyos ang kanyang mga plano for the world ayon sa pagkakasunod-sunod sa pamamagitan ng kapistahan. Sa pamamagitan po ng mga sinaunang kapistahan ng mga Hudyo. Meron pong ancient Jewish feast. And the word Pentecost is a Greek word meaning the 50th part of something or the 50th in sequence or in order. Ibig sabihin, ika-50 araw. Yun sa pagkakasunod, ika-50th sa order na yun. And to the Jews, ito ang pangalan ng isa sa kanilang mga kapistahan. Sa Old Testament, tinatawag po nila itong Shavuot. Ano po? Ito isang kapistahan na sineselebrate nila 50 days pagkatapos ng Passover. Now, Passover. Naalala niyo po ang Passover? Ano po ang Passover? Na bago inilabas ang mga Israelites sa Egypt, nagkaroon po nung Passover yung paglalagay ng dugo sa mga pintuan ng mga Hudyo para pag dumating ang kamatayan, hindi sila makakasama doon. Yun po yun. Yun po yung Passover. At after that, yung 50 days after Passover, nag-celebrate na po sila ng Feast of Shavuot. Ito po ay Feast of the Harvest. Ito po ang tawag nila ay Pentecost. To the Jews, ito po ang pangalan ng isa sa kanilang mga kapistahan. Sa Old Testament, sa Exodus chapter 34, ang tawag po nga po nila ay Feast of Shavuot. Shavuot and Pentecost are the same different names for the same day. Shavuot being Hebrew, ang Pentecost naman po ay Greek. So ano pong purpose ng Pentecost? Dito po sa Day of Pentecost, ang mga significant event na nakapaloob dito. Tuwing sa celebrate nila ang Pentecost ay ito po. Celebrating the first fruits of the harvest to come. Then, the indication the harvest was coming and to celebrate and remember the giving of the Mosaic Law. Yan po yon. So, celebrating the first fruits of the harvest to come, yan ang Pentecost. Ibig sabihin, Feast of the Harvest eh. So, celebrating. And then, nandun po yung indication, ano ba indication sa Tagalog? Indikasyon, yan. At least naintindihan natin. Indikasyon ng harvest ay parating na. May fruit, sabi pong ganon, may harvest na, may first fruit, pero hindi ibig sabihin yung first fruit, ha-harvest ka na. Hindi po ba? Hindi ka ha-harvest. Mag-iintay ka pa ng marami pa. Yun ang first fruit. Katulad po nung yung tignan ko sa likod, meron po kaming bayabas. Nung bumunga po yun, hinihintay-hintay ko, nag-iisa pa lang noon yun, hinihintay-hintay ko yun.
At nung nag-ripe na, nung pinitas ko yun ang first fruit. Pero marami na naghihintay. Yun ang ibig sabihin po dito sa first fruit na ito. Ibig sabihin, ang pag-aanay darating and celebrate the giving of the Mosaic Law. Hindi po ako masyadong magtatagal dito sa giving of the Mosaic Law kasi napakaganda din po ito para lagpasan eh. Pero yung giving of the Mosaic Law, 50 days, kung ipaparehas natin doon sa giving of the Holy Spirit, it's no more, hindi na po ito law. Hindi na po ito yung Mosaic Law. Ang binibigay na po sa atin is the Spirit of God. Ang sabi pong ganon sa Jeremiah, nakalimutan ko po yung verse sa Jeremiah, sabi ganon, hindi na isusulat ang salita ng Diyos sa kanilang mga puso. At sabi din naman ni Paul sa kanyang pong salita, written not on the stones, but written in the heart of man. Ito po yon. Isinabay po yung pong harvest na yon doon po sa giving of the Mosaic Law. Ibig sabihin, wala na po yung batas. We are now living in the Spirit of God. And the Spirit's timing, though sa Pentecost, is very, very important. The Spirit comes because God deems that this is the very day the Spirit is to come to fulfill pictures from the Old Testament that are very, very important. Mga kapatid, napakahalaga po ng Old Testament. Noong panahon, nung ako'y bagong nag-aaral, lagi ko narinig minsan doon sa mga preacher, wala na yung Old Testament. Ano na tayo, New Testament na tayo ngayon? Pero habang nag-aaral po kami pong mga pastor, alam ko po na, pwede ko po sabihin yon na nauunawaan namin na ang Old Testament ay napakahalaga para maintindihan mo ang New Testament. And everything that Jesus Christ did in the New Testament is the fulfillment para doon sa Old Testament. In fact, masasabi ko po na ang pagkakasulat ng New Testament ay doon lamang sa pangangailangan mayroon ang Old Testament. At napakaganda po ng mga kapatid pagkasusundan natin. Ang ganda-ganda ng kapahayagan ng Old Testament at pinakita ng Panginoon Jesus dito sa New Testament kung ano po yung mangyayari. So, nais ko lamang pong bigyan pansin that the Spirit coming is not in response to the disciples praying. It is not in response to them sa kanilang paghihintay or meeting some kind of spiritual condition. Pentecost, the coming of the church, is in God's timetable. Kanya po yan. Schedule niya po yan. So, kunin na po natin ang kabuang pagkakasunod-sunod ng mga feast na ito in chronological order. The first feast, sa Leviticus chapter 23, verse 5, in the 14th day, sabi nga of the first month at even, is the Lord's Passover. Yung tawag po rito ay Feast of Passover. Dito po sa New Testament, the Passover was fulfilled. Na-fulfill na po through the sacrifice of Christ. And died and crucified on the Feast of the Passover, where lambs are offered as the atoning sacrifice at the Temple Mount in Jerusalem. At the same time, coinciding with the lamb, the Lord Jesus Christ being crucified on the cross. So, ibig sabihin po, yung Passover noon, yung paglalagay ng dugo doon sa mga pintuan, yung sacrifice na ginawa, pagpatay doon sa mga hayop para maligtas ka, isa na ngayon. Ang Panginoon Jesus na. Siya na ang ginawang sacrifice. At eksakto doon sa time na yon na ginawa ng Passover, ay ito naman po yung sacrifice ng Panginoon Jesus. I want to tell you, gusto ko pa sabihin sa inyo mga kapatid, yung yun po ay nangyari nung May, month of Nisan, para po sana sa mga Hudyo, nangyari po sa month of Nisan ang kamatayan po ng Panginoon Jesus. That's the Passover. Feast of the Passover. So, Feast of the Passover was a picture of the death of Christ. Kaya nga sinabi po sa 1 Corinthians 5:7, si Kristo ang ating Paskwa o ang ating Passover. And the second feast was the next day after Passover. Sa Leviticus chapter 23, verse 10, sabi po, then you shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest unto the priest. Ang tawag po dito ay Feasts of First Fruits. Yan. It is when the Jews present the first fruit of the harvest in the temple of the Lord to thank Him for His blessing. Gayon din po, after 3 days, Jesus rose from the dead.
Yung first fruit po, yung second feast po, ang tawag po doon ay Feast of First Fruits. Na kung saan ang mga Jews po nagpe-present ng first fruit ng harvest nila sa templo para pasalamatan siya. Ito po ay eksakto rin po doon sa after 3 days, Jesus rose from the dead. At parang sinasabi niyang, I am the first of many who will follow me. He dies on Passover, He rises on first fruit. Kailangan po, maintindihan niyo po ang language ko, mga kapatid. Ano po? Nung akin po pinag-aaral ito, nahirapan ako. First fruit, feast of the harvest. Pero nakita ko po dito na He died, parang sinasabi niya na he dies on Passover, rises on first fruit, and this was the celebration symbolizing the full harvest to come. Christ is the first fruit of those who sleep. Feast of first fruit, picture of Christ's resurrection. Namatay, Passover, nabuhay, Feast of First Fruit, ang Panginoon Jesus, ang unang bunga para sa resurrection. Ako sinasabi ko, kung ang Panginoon Jesus namatay, ang mga mamamatay na sumasampalataya sa Kanya, kasama niya rin na magre-resurrect. So we have the first feast, Passover sacrifice of Christ. And then the second one is the celebration of first fruit, a picture of Christ who is the first fruits of all who sleep. Because He lives, we shall also live. And 50 days later came the third feast. And it's discussed in Leviticus chapter 23, verse 16. Even unto the morrow after the seventh Sabbath shall ye number 50 days. They shall be baked with leaven, the first fruit unto the Lord. Ito po yung Feast of Harvest. Ito po yung Pentecost na. Yung kanina, Passover, Resurrection, then Harvest. And this is Pentecost. It is the Feast of Shavuot, Feast of Wheat. 50 days where God determined to pour out His Spirit. Nagdiriwang po nito ang wheat harvest. Ginawa nila ito sa pamagitan ng pag-aalay ng dalawang tinapay na inihurnong may labadura. Nag-aalay sila. Pero magtataka po ba tayo, ba't dalawang tinapay na may labadura? Ano po ibig sabihin ng labadura? Mga ilang beses na-preach po rito yon. Ano yung labadura? It symbolize, ano po? Sin. Di po ba? Kasalanan. Pero bakit dalawa? Dalawang tinapay. Alam niyo po kung bakit dalawang tinapay? The Gentiles and the Jews are both sinners. At kailangan nila ng kaligtasan ng Panginoon Jesus. Pare-pareho. Dito po, doon po sa prophecy sa Old Testament, hindi lamang yung mga Jews ang maliligtas, pati po yung mga Gentiles. Isinama na po, iniaalay na. Kasama na rito. Kaya nakakatawa po na ang Gentiles po bahagi na sa plano ng Diyos para sa pagbuo po ng church. So, kinonect nila ang Pentecost. Ang ibig po sabihin dito, the week is baked and offered. Ang pananim ay hindi pagganap or fully in, pero inaasahan nito ang full harvest. So, lahat po itong mga first fruit na ito, mga pasimula lang po ito. Hindi na po ito yung harvest na full harvest. Ang full harvest nangyayari na po ngayon. At mangyayari yung sa resurrection, alam natin yon, pagka dumating ng Panginoon Jesus at saka yung full harvest sa resurrection. Dito naman po sa Pentecost, nangyayari na po yung mga maliliit na harvest. Pagpapatuloy po natin. Kaya kinonect nila yung Pentecost with first fruit. It was a feast of harvest in the first fruit sense. Hindi dahil sa pwede nang anihin lahat, kundi dahil dumating na yung first fruit na may pangakong completion. So, it is on the day of Pentecost that the Lord sends the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ang dumating, at ang Holy Spirit po is the guarantee of our future complete inheritance. That's the first fruit. Dumating po siya para po garantiya. Kumbaga sa atin pong mga kontrata, may kontrata na, sinelyohan na. Guaranteed na ito. Na lahat na magtitiwala sa kamatayan ng Panginoon Jesus, makakasama sa kanyang makakasama doon sa langit.
The coming of the Holy Spirit is another kind of first fruit. So in God's perfect design, mula pa noong unang panahon, the church was designed to be born at Pentecost para matupad ang hula patungkol dito. The Spirit was to come as the first fruit, guarantee of our full inheritance. At yun mismo ang sinasabi ng Ephesians tungkol sa pagdating ng Holy Spirit. Ang sabi po sa Ephesians 1:13, in Him, after you believe, you were sealed in Him with the Holy Spirit of promise, who has given us a pledge of our inheritance. Tandaan po natin, ang bawat mananampalataya may sealed ng Holy Spirit. Kaya nga minsan hindi natin makanta rito yung Come Holy Spirit eh. Come Holy Spirit. Ano yun? Ha? I need you. Come Holy Spirit, I need you. Mga kapatid, hindi natin kailangan pang sabihin ng Holy Spirit, come. The Holy Spirit came at the time of Pentecost. At ito po yun na yung pong kanyang pangako, the pledge of our inheritance, dumating po yun doon. The pledge of our inheritance. Yung pong redemption purchase possession, yung redemption po of the purchase possession ay nangyari na po sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Ang sabi pong gano'n, in Him, after you believe, sabi nga po, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Siya po yung ating mana. At down payment, ang banal na Espiritu sa atin, is the meaning behind the Greek word arabon na ginamit po ni Paul sa verse 14 ng Ephesians 1:14. Nang ibig sabihin, paunang bayad ng banal na Espiritu, dineposito ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano na may pangako at garantiya na tatapusin niya ang gawain ng kaligtasan sa buhay ng mananampalataya. Kaya nga minsan nasabi natin, once you're saved forever. Hindi ba ba? Pero, there must be a guarantee that you are saved. And it is only the Holy Spirit na mag-guarantee na ligtas ka. Siya magsisil sa iyo. Siya magsisil. The promise and guaranteed that He will finish the work of salvation in the life of the believer. Ang bawat bona fide Christian, ba't po sinabing bona fide? Si Pastor Mix po may preaching tungkol doon sa cultural Christian. Meron naman tayo tatawag na nominal. Old term na ginagamit ito, mga Zimbabwe, diba? Ano po yung Zimbabwe? Zimbabwe, mga cultural Christian, mga nominal Christian. Pero pagkasabi kong ganun, bona fide Christian ay tinubos ng sakripisyo ni Jesucristo. At pagkatapos ay tinatakan ng banal na Espiritu para sa pagkumpleto ng kanyang pagtubos. Kailan po ito mangyayari? Through resurrection and glorification. Yung completeness ng ating pong pagtubos sa resurrection po, sa pagdating po ng Panginoon Jesus. Kaya nga po sinasabi natin na this is the divine work of God. The baptism with the Holy Spirit was a sovereign act of God based on God's timing. Hindi batay sa anumang kanilang ginawa. Si Lucas po, Dr. Luke na sumulat po nito, points only to the history and only to the timing of God when the day of Pentecost had come. Ang sinasabi niya lang po dito ay history. Hindi niya po sinasabi dito yung hirap ng mga tao para magkaroon ng church. Wala po tayong kahirap-hirap na ma-form po ang church. It is when the Holy Spirit came and then the church began. And exactly at the moment and in the place and in the way that God deemed it to happen, it happened. The church is born. Yay! Dito tayo, pinanganak tayo, kasama tayo. At ang church ay uri ng unang bunga of first fruits of full harvest of all the redeemed. Tayo po yung unang bunga. Bagamat hindi tayo nauna roon, Yung po mga apostles at that time, yung 120 na naroon sa upper room, na nakabuo ng church, babasahin natin yung Acts chapter 2, verse 42 hanggang 45. Nakikita natin doon, nagkasama-sama na sila, 3,000 ang naligtas. Ang dami kagad naligtas. Kakaiba. The forming of the church. At yung mga naligtas na yon, ilang taon na yon, 2,000 years ago. And here we are. And here we are.
So, unang bunga ng buong ani ng lahat ng mga tubo. Summarize po natin ang Feast of Fruits para po magkaroon tayo ng summarization. Feast of the Passover, first day. Passover sa Egypt, Christ's death and sacrifice sa New Testament. Feast of First Fruit, third day. Picture of Christ's resurrection. Actually, pagtapos po ng Passover, ang mga Jewish, ang mga Israelites, ay nagkaroon na kagad sila ng fiesta of first fruit after third day. Meron po sila nung ganon. And then, Feast of Harvest, 50th day. This is Pentecost, where God determined to pour out His Spirit. And then, first fruit, andyan po ba yan? Yan, first fruit is the coming of the Holy Spirit, guarantee of our full inheritance. Tanda po natin na ang binanggit ito, first fruits. So ano yung mga fruits na yon? Ang first fruit, the Holy Spirit. Guarantee of our full inheritance. The church is born. The first fruit of the full harvest of all the redeemed. Yun pong another kind of fruit po yon. First fruit of the full harvest of all the redeemed. Ang church po ay another kind of fruit. The fruit, the Holy Spirit, the church, ang fruit po ay church. So, puro po itong mga bunga na nangyayari. Yung pong kamatayan ng Panginoon Jesus, yung kanya pong pagkabuhay ng magduli ay another fruit yon. Pero sabi pong ganun, lahat po ito ay pasimula. Puro pasimula. And that event reminds us that the church is not just a building or an organization. It is a living testament to the power of God at work in the lives of His people. And the church formed by the holiness of God. Hindi po natin maaaring tapusin yung pong mensahe kung hindi natin tatanungin anong significance nito sa panahon natin ngayon. What is the significance of the birth of the church in our time? Dinescribe po sa Acts chapter 2, 1-4. Marami po, pero kukuha lang po ako ng ilang mga highlights meron ito. Actually, pagka binasa po natin 1-4, ang dami na kagad nating matututunan. Unang-una po, empowerment of believers. Sa Acts chapter 2, 42, and fear came upon every soul and many wonders and signs were done by the apostles. Ang Acts chapter 2 is a powerful chapter na nagpakilala sa makapangyarihang presensya ng banal na Espiritu sa buhay ng mananampalataya at nagpakita ng transformation sa buhay ng isang tao. Ang mga tagasunod ni Jesus ay nagkaroon ng pagbabago mula sa isang takot na grupo. Tanda natin, nagkahiwa-hiwalay sila. Mga takot na grupo na naghihintay na grupo na naging matapang at aktibong followers witnessing for Christ. Dati takot. Ibig sabihin pala ng mga kapatid, baka pagkatakot pa tayo mag-witness, baka lang naman hindi ako, ano lang ako, assuming lang. Baka walang banal na Espiritu. Alam po, nung dumating ang banal na Espiritu, grabe. Nung tumayo si Peter, nag-preach siya, kakaiba yung dating. Kitang-kita kagad po yun. Pero wag muna tayong lumaktaw doon. Dito po muna tayo. So, just as the Holy Spirit empowered the early disciples, ganun din po sa atin. He invites us to experience the same power in our life. Hindi natin kailangang harapin ang hamon ng buhay na mag-isa. God wants to equip us to overcome yung mga obstacle na nagpapahina sa atin. Mga kapatid, when the church was formed, kasama na rito yung kapangyarihan, kalakasan. Hindi po binild ang church na weak. Kaya yung kanta natin, build your church, Lord, make them strong, Lord. Ano yung kasunod na? Diba? Make them strong, Lord. At sabi ko sa another part ng kanta, part ako ng church. Part ako nung strong church na yon. Mga kapatid, kailangan po makita po natin dito ng banal na Espiritu ang siya nagpapalakas sa atin, sa ating pong pagsasama-sama. Nakakalungkot po. Hindi na po minsan alam kung may banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. And many times we say, Lord, gabayan mo po ako. That's fine.
naintindihan naman ng Panginoon yun. Pero tandaan pa natin, we can ask the Holy Spirit to guide us. Holy Spirit, guide me. Holy Spirit, strengthen my heart. Doon nga po sa isang message ko sa TGIF, binanggit ko po doon na minsan naghahanap tayo ng wow factor ng Holy Spirit. Yung bang, basta ba wow factor gawa na yun ng Holy Spirit? Basta ba tayo po nagkakantahan na dito at nagkakatuwaan, wow, full of Holy Spirit? Hindi po. Ang Holy Spirit ay gumagawa kahit po kahit na wala pong wow factor. Ano yung kanta na yan? Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. Ganun po ba ng Espiritu? Mga kapatid, panahon po siguro ngayon para kilalanin natin, we have the Holy Spirit. And that's part and parcel of the church. Bahagi yan. Bahagi kasangkapan po yan sa atin pong paglago. And then ikalawa po, diversity in unity. Sa Acts 2:1, sabi pong gano'n, all together in one place. On the day of Pentecost, the apostles were gathered together in one place. Narito po yung larawan ng pagkakaisa. And yet, when the Spirit came, dumating na po ito na parang, sabi pong gano'n, nahating dila ng apoy. Pwede namang isang dila ng apoy na gumunong kagad sa lahat eh. Pero sabi ko, divided tongues of fire. Bawat isa nagkaroon. Bawat isa sa kanyang ulunan na naroon. Nagkaroon po ng tongues of fire. And the apostle all received the same Spirit, but it was the same Spirit that enabled them to speak other languages. Isang Espiritu dumating sa kanila sa iba't ibang wika. Isang Espiritu sa iba't ibang wika. Akala ko kasi bisan, para bang minsan pagka dumating po yung Holy Spirit, maganda sana pag dumating sa ating Holy Spirit, iisa na lang tayong lahat. Yung bang talagang, yung bang hindi na ako si Nestor, ako ay si Jesus na. Yung bang wala na yung aking masamang personalidad. Sana si Jesus na lang. Pero hindi po ganun eh. When the Holy Spirit came, isang Espiritu dumating sa iba't ibang wika. Ito po yung picture of diversity in unity. Theologically speaking, kay Kristo lamang po natin matatagpuan ang pagkakaisa. Sa Kanya na po lamang. Sa Colossians 1:17, He is before all things, and in Him all things hold together. But it's the Spirit who differentiates. Siya yung nagbibigay daan sa pagkakaiba upang ikaw ay maging ganap na ikaw at ako ay maging ganap na ako. Hindi tayo clone ng kung sino mang Kristiyano. When the Spirit comes, nanatili pa rin tayo as we are. Pero meron pong kakaibang kapangyarihan para po sa atin. Para po sa bawat sa atin. Hindi tayo nagkaroon ng isa na lang tayo, na isa na lang ang ating magkikita tayo para tayong mga robot na isa na lang. Na mag-share, I love Jesus, hindi po. Nandun pa rin po yung pagkakaiba natin. At hindi tayo clone ng ating pong Panginoon Jesus. Tayo po ay sumusunod kay Kristo sa iba't ibang kakayahang mayroon tayo ayon sa gabayan ng banal na Espiritu sa ating buhay. Magkakaiba tayo, but we can speak the same Spirit. The Spirit of joy, love, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, godliness, gentleness, and self-control. Yun po yung bunga ng banal na Espiritu sa buhay natin. Yun po yung pagkakaiba natin. Iba-iba lang ang personalidad natin, pero we must have the same Spirit. Amen po ba, mga kapatid? We need to have the same Spirit. The Spirit of love, joy, peace, gentleness. Then, ikatlo po ay missions and evangelism. Ang event nito nagbigay din sa church missions para sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Tayo po ngayon ay nasa panahon ng secularism. Ang secularismo at sa Kristyanismo ay karaniwang tumutukoy sa separation of church and state. Yan po yung secularism. Paghihiwalay ng mga institusyong pangreliyon sa mga institusyon ng lipunan
o ng gobyerno. At ito pong secularism can sometimes challenge our traditional religious authority and practices. Ito pa yung pagsusulong para sa mga individual rights, freedoms, na maaaring sumasalungat with certain religious teachings. Nandiyan ang same-sex marriage, divorce, right to equality, katulad ng LGBTQ, reproductive rights, katulad po ng abortion. Pumapasok po lahat na ito. At ito po yung mga bagay na minsan po ay ano na ang tayo ng church? Paano na ating mission and evangelism? Ihinto na lamang po ba tayo dahil sa secularism na nangyayari? Ihinto na lamang ba tayo dahil sa hindi na yata relevant ang salita ng Diyos sa takbo ng mundo ngayon? Parang hindi na pinapakinggan ang mensahe. Well, mga kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo, kung paano po tinawag ang church ng una na ipahayag ang mabuting balita hanggang sa ngayon, lahat po tayo ay nanyiyahan na maging part po ng mission. Maging ito lang pagtulong sa kapwa, sharing our faith, or serving our local church, maaari tayo makagawa ng pagbabago. Alam niyo po ba that the people that was evangelized in Acts chapter 2, 9-11, pagbabasahin niyo po yon, yung mga tao na naroon, sinabing gano'n, yung mga tao, kasi Feast of Harvest po ito, kaya marami nagpuntahan. Hindi lang ito mga Hudyo. Nung tinignan ko po yung mga tao na naroon, alam niyo po kung sino-sino mga naroon, Iran, Syria, of course, sa Israel, doon, and Turkey, Egyptian, Libya, Italy, Greece, Arabian Peninsula, kasama na po yung modern Saudi Arabia ngayon. Sila po yung mga taong naroon sa panahon ng Feast of the Harvest. At sila po yung mga tao na nakarinig ng mabuting balita na ipinahayag ni Pedro doon sa Acts chapter 2, 14-36. Kung babalikan niyo po Acts chapter 2, 14-36, ang ganda ng mensahe ng Apostol Pablo. At ito po yung naging tugon nila sa verse 37. Now, when they heard, sino they heard? Ito po mga Syrian, Turkey, Egypt, Libya, Greece, and they heard, sabi po ganon, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Wala pong hadlang ang salita ng Diyos. Walang hadlang. Anuman ang pinanggalingan, anumang secularism mayroon ng mundong ito, we still have the power of the Word of God. At ikaapat po, na dito po ako magtatapos. Adaptability and transformation. Yung kakayahang umangkop ng pagbabago. Yung kakayahan ng church na mag-adapt sa cultural context na hindi nako-compromise sa message ito. Na ipahayag doon sa multilingual na katangian ng Pentecost event. Yung adaptability na mensahe. Napakahalagang pagtugon sa mga contemporary issue. Yung mga issues na binanggit ko kanina. Ang sagot pa rin po doon ay ang salita ng Diyos. Let us look at the world in the lens of the Bible, in the lens of the Word of God. Let us not look at the Bible in the lens of the world. Ibig sabihin, kung aking pong titignan ang mundo, titingin ako kung gagamitin ko ay ang salamin ng Biblia para makita ko. Ang mundo, malaki ang problema. Kasi itong sinasabi sa akin ng salamin. Hindi ko gagamitin yung salamin ng mundo at sasabihin ko, ang Biblia, hindi na siya relevant. Look at the world in the mirror of the Bible, of the Word of God. Huwag natin pagbaliktarin, mga kapatid. When the Holy Spirit came, it came with power. Ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu to change a person is emphasized dito po sa mga salitang ito. At sa mundong naghahanap ng pag-asa at pagbabago, ang church po ay tinawag na maging isang catalyst para sa pagbabagong spiritual at pagbabago ng lipunan. Nagpapaalala po sa atin ngayong umaga, mga kapatid. It reminds us of the incredible power of God to transform lives. Ang Holy Spirit ang dahilan kung bakit ang Christian Church is still in existence today. Ang Holy Spirit. Siya ang dahilan kung bakit maraming mga tao ay naghahanap pa rin na manliligtas. Tandaan po natin,
Siya ang dahilan kung bakit ikaw at ako ay naging mananampalataya. Ano po sabi sa Ephesians 4, Ephesians 2, 8 and 9? For by grace you are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of work, lest any man should boast. Ang sabi pong ganon, sapagkat sa biyaya kayo ng haligtas sa pananampalataya, ito'y hindi inyong mga gawa, ito ay kaloob ng Diyos. Hindi sa inyong mga sarili na hindi nyo dapat ipagmalaki. Kasi kahit ng kaligtasan natin, hindi natin pwede ipagmalaki. It is the work of the Holy Spirit. He is the only reason you're a Christian and your loved ones are Christians. Kung nakakala mo na ang banal na Espiritu ay hindi gumagawa, sabi ko nga po doon sa isang mensahe ko minsan, ilibot mo ang paningin mo. Tignan niyo po mga katabi ninyo. Kung hindi gumagawa ang mga Christian, ang banal na Espiritu, wala po yung mga magaganda at mga gwapong tao dito po sa loob ng church. The Holy Spirit is working. That's why you're here. Mga kapatid, gumagawa pong banal na Espiritu. Siguro kung hindi po gumagawa ang banal na Espiritu sa atin, nandun tayo sa labas. Posibleng nasa mall tayo. Ibang katabi natin. Ibang iniisip natin. Ibang tumatakbo sa isipan natin. But we praise the Lord. God is working. You wouldn't see any of these beautiful brothers and sisters if the Holy Spirit wasn't working today. Kaya nga po, let us invite others to experience the same power and transformation na na-experience po ng church noong unang panahon. Sama-sama po tayo, mga kapatid. Sama-sama po tayo. Let us be the church that God called us to be. Tayo po ay kanyang tinawag. Tayo po ay kanyang ecclesia, the called out ones. Happy birthday po sa mga naririto, kapanganakan po ng church. Sabi nga po gano'n pinag-usapan natin birthday of the church. Happy birthday sa ating pong church. Ano po? Hindi pa naman natin inauguration, pero ito po yung pinanggalingan. At napakaganda po na maisip natin, well, hindi lamang po ito pinulfill ng tao. It is the very design that God have in His heart. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po na marami. Totoo nga po, Panginoon, na parang napakalawak masyado ng pagkakadesenyo sa pagpapasimula ng church. But as we continue, Lord, sa aming pong pagsamba at paglilingkod, ipaunawa mo po sa amin, Panginoon, ang mga katotohanan ito. Hindi po kami mere people na inilagay lang at pinagsama-sama at ginupo lamang for some religious ritual. Kami po, Panginoon, ay kasama ron sa disenyo doon pa lamang sa lumang tipan na ilagay na kagad sa puso mo, Panginoon, yung pananahan ng banal na Espiritu sa pamagitan po ng iyong mga anak. At sabi mo nga, Panginoon, 2 o 3 nagtitipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kanilang kalagitnaan. Father, we thank you for the Holy Spirit na siyang gumagabay sa amin. We thank you for the Holy Spirit na siyang nagbibigay kalakasan sa amin. Patawarin mo po kami na kung paminsan-minsan di po namin na-recognize that we have the power inside. Kahit na sa mga panahon na mayroon po kami mga problema, nakalimutan namin, we have the power inside. Sa panahon, Panginoon, na kami po ay nahihirapan sa mga desisyon, patawarin mo po kami kung nakakagawa kami ng mga desisyon na hindi tama. Nakalimutan namin, we have the Holy Spirit to guide us in every decision. Lord, salamat po sa church. Salamat sa biyaya mo sa amin. May we continue to love each other through the power of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Your showcase, an attraction for you.
they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world from MCM as we gather to grow and scatter to sow. Your kingdom be established in our hearts and in our home. God, yes, dear God, bless the world through us. Let our hearts be your service.